Napapansin mong humihina ang binti mo at natatakot kang matumba na dati ay hindi mo nararanasan kaya nababawasan ang katatagan mo. Kung gusto mong baguhin ito at magkaroon ng matibay at malalakas na mga binti na may magandang pagkilos, pinakamainam na gawin mo ito na yun din. Ano ang kailangan nating gawin para gumanda ulit ang kalagayan? Kailangan mong ibalik ang mas maraming galaw at gawing normal muli ang paninikip ng kalamnan na madalas dulot ng araw-araw na gawain. At lalo na pagdating sa paglalakad, pagtayo at sa katatagan, napakahalaga ng mga kalamnan sa puwitan dahil sa madalas nating pag-upo, lalo silang umiikli at laging naninigas. Paano natin sila mapapaluwag? Umupo ka sa upuan, gaya ng ginagawa ko ngayon. At pagkatapos, subukan mong iunat ang kaliwang binti mo ng tuwid sa harap at ipatong ang kanan mo sa ibabaw nito. Dapat ay kaya mo naman yan, di ba? Kung nahihirapan ka, kailangan mo talagang pagdaanan yan. Kung hindi, itaas mo pa ng kaunti ang binti mo para ma-stretch ang ilang kalamnan na madalas maikli. Paglampas 50, mas dumarami pa. Maaring umabot ka sa ibabaw ng tuhod o baka naman hanggang sa ilalim lang ng tuhod. Kung hindi mo maabot ng mataas at di lampas tuhod, hawakan ang kanang tuhod ng kanang kamay at ilagay ang kaliwang kamay sa binti hanggang saan mo kayang abutin sa harap. Pagkatapos, sabay natin gawin mamaya ang ehersisyo sa posisyong iyon. Pero kung kaya mong lampasan ng tuhod na mas maganda sana, subukan mong ibaluktot pa, lalo ang kaliwang binti. Mapapansin mo, habang tumataas ang paa mo, lalo mong nararamdaman ang pag-unat sa likod ng puwitan mo. Doon tayo tutok kasi doon kadalasang nawawala ang lakas sa pantayo, paglalakad at kontrol. Patuloy mong ilayo pa ang paa mo paatras hanggang maramdaman mong ayos, may magandang pagigting na ako dyan. At pagkatapos, manatili ka lang sa ganyang posisyon at na yon mag-focus tayo sandali sa likod kasi mahalaga na hindi tayo yumuko gamit ang likod kundi gawin natin ito sa balakang. Kaya ituwid mo ang likod mo at ilapit mo ng kaunti ang baba mo sa lalamunan mo. Mapapansin mong kadalasan, pag pumunta ka sa posisyong ito, mas lalakas agad ang pag-unat sa kanang bahagi ng puwitan mo. Kaya panatilihin mong tuwid ang likod mo. Bahagyang pasulong. At mapapansin mo, humihila talaga sa likod. At dun ka na dapat magsaya dahil sa sandaling maramdaman mong humihila talaga sa likod, may nangyayari na. Dahil ang mga masyadong maikli, ang mga masyadong naninigas, gusto nating pahabain ngayon para mas gumaan ang pakiramdam mo. Para hindi maipit ang mga nerbiyos at daluyan ng dugo doon na nagdudulot ng pagkawala ng lakas at supply. Na nagdudulot ng panghihina ng mga binti kapag tumatanda. Tama? Kumbaga, parang inaalis mo ang pagkakadagan sa hose sa hardin para makadaloy ulit ng buo ang tubig. Kanon. Pumupunta ka ng paabante. Unat mo muna ito ng pasibo, tawag natin doon. Sige? Sa pamamagitan lang ng paghawak mo dito at dito, dahan-dahan kang umuusad paabante at unti-unting iniinat papasok. Mapapansin mo, kapag nanatili ka sa ganung posisyon sa kanan sa ibaba ng puwitan, unti-unting humuhupa ang hila. Habang nababawasan ang hila, unti-unti kang sumusulong. Huminga ng malalim-malalim ang pagpasok at paglabas. Nakaka-relax ito sa katawan, lalo na sa puwitan, kaya mas madali kang mag-unat. At dahan-dahan ka pang umabante hanggang sa kaya mo pa itong tiisin ng maayos. Pwede mo itong ipagpatuloy. O kaya, na yan pa lang o sa loob ng 2 o 3 linggo, kapag nagawa mo na ang ehersisyo ng ilang beses, pwede ka nang magsimulang magdagdag ng ehersisyo sa pagpapalakas. Dahil mahina pa ang iba, kailangan silang palakasin. Kailangan muna itong iunat, iyan ang pangunahing kondisyon, pero kailangan din itong palakasin. At makakamit natin yan sa pamamagitan ng pagtulak pababa gamit ang kanang paa. Pindutin pababa gamit ang lakas ng binti laban sa kaliwang tuhod mo. Huwag gamitin ang kamay, ang binti mismo ang bumababa. Pagkatapos, pakawalan ulit at igalaw ng bahagya paabante ang katawan mo. Mararamdaman mo ulit ang hatak sa likod. At sa ganitong paraan, patuloy tayong lumalalim sa pag-unat. At gawin natin ulit ito, isa pa. Ginagamit mo ang kanang paa para idiin ito laban sa kaliwang tuhod mo.
Pinapaluwag mo at pumapasok ka pa ng kaunti pa. Mapapansin mong umaabot ang pag-unat sa puwitan. Paulit-ulit pang tumitindi ang hatak habang umaabanti ka, tapos maghihintay ka. Masasanay ang mga kalamnan at fascia doon. At pagkatapos, pakakawalan mo rin ang pakiramdam ng pagkapit o pag-igting. At yon ang sandali na maaari ka ng muling umusad paabante. O kaya, kapag ginagawa mo ito kasabay ng pagpapalakas, pinipilit mong itulak, paluwagin at umusad paabante. Diyan ang gagaling ang instruksyong, itulak, paluwagin, tuloy lang. Ayan, matagal-tagal na rin nating ginagawa yan. Sapat na siguro yon. Pero ngayon, gusto nating subukan na bigyan pa ng kaunting aktibasyon, kaya bitawan mo na ngayon. At igalaw mo ang katawan mo papunta sa harap ng aktibo. Huwag mo hilahin gamit ang mga kamay mo, kundi gamitin mo ang katawan mo para umabante. Hanggat maaari, ilayo mula sa nakabaluktot na tuhod, ibig sabihin mas pakaliwa ngayon. Mapapapansin mo agad ang pagkakaiba kumpara kung pupunta ka na mas malalim sa kanan. Subukan mong ikumpara, lumalim ka sa kanan at lumalim ka sa kaliwa. Mapapansin mo, mas masakit kapag lumalim ka sa kaliwa. Ang mas masakit ay positibo dahil ibig sabihin niyan may nangyayari. Kasi hinahatak natin ngayon palabas ang sakit at tensyon mula sa kalamnan. Dapat ayos na dito. Sapat na yan para sa kanang bahagi. At gagawin natin ngayon ang pareho sa kaliwang bahagi. Oo, magsimula ka ulit dito sa ibaba. Hanapin mo ang posisyon mo, sa ilalim ng tuhod o sa ibabaw ng tuhod. Kung sa ibabaw, igalaw mo pa ang paa mo paatras hanggang sa maayos mo ang posisyon mo para maramdaman mo ng pag-unat sa kaliwang puwitan mo. Kanang kamay sa kanang bukong-bukong, kaliwa sa kaliwang tuhod. Panatilihing tuwid ang katawan at pagkatapos, habang tuwid ang katawan, yumuko ka paabante. At kadalasan, hindi na kailangan ng malayong pag-abot para maramdaman ang pag-unat sa kaliwa. Iba pang tip, huminga na malalim habang ginagawa ito. Habang mas malalim kang humihinga papasok at palabas, mas maganda ito para sa pag-unat dahil nakaka-relax ito ng katawan mo. Na-activate ang vagus nerve, ang nervyos ng pagpapagaling. At kung hindi ka komportable, ayusin mo lang ng kaunti para maging komportable ka. Dapat sa kaliwang puwitan lang may konting hindi komportable pero hindi sobra. Oo, dapat parang medyo nakakairita lang pero kaya mo pa rin tiisin, yung tipong masarap pa rin yung sakit. Ngayon, bigyan lang natin ng oras ang kalamnan. At ngayon, gagawin din natin sa kaliwang bahagi ang parehong ginawa natin kanina sa kanan. Sa lahat ng bahagi kung saan dumadaan ang mga nerbiyos, kung saan dumadaan ang mga daluyan ng dugo, kung saan natutustusan ng impormasyon at dugo ang mga binti, kung saan bumabalik ang lymph, gusto nating muling buksan ang mga daluyan. Oo, huwag nang tumapak sa hose ng hardin para walang dumadaloy, kundi dapat malaya itong dumaan. At ngayon, sa sandali ng pag-unat, muling naiipit ng maayos ang lahat, pero pagkatapos nito, pwedeng bumukas ang lahat at muling dumaloy ng maayos. Kaya masasabi mo, 2 minuto sa isang araw ay hinahatak ng maayos ang estruktura, lahat ay sumisikip. Para sa natitirang 23 oras at 58 minuto, ibig sabihin, ang natitirang bahagi ng araw ay maaring dumaloy ng maayos ang dugo. Makakabawi ang mga nerbiyos at makakapagpadala ulit ng tamang sinyales at lalakas ang mga binti mo. Dito rin sa gilid, pwede na nating gawin ang ehersisyong pampalakas kung gusto mo. Pakisulat sa mga komento kung kaya mo na ba itong ehersisyong pampalakas. Kung ano ang palagay mo para sa sarili mo o masyado ba itong komplikado. Gusto mo bang subukan na hindi mo nagawin? Oo, pakisulat mo lang. Kung sasabay ka ngayon o kapag mas magaling ka na sa ehersisyo, okay lang. Pagkatapos, itulak mo gamit ang kaliwang paa ang kanang tuhod at mapapansin mong umiigting talaga ang iniinat na bahagi. Yan ang layunin ng pag-igting. Doon pumapasok ang lakas. At pagkatapos ay magpapahinga ka at dahil naigting natin ito ngayon, mas makakapasok tayo sa pag-inat. Ibig sabihin, pinapalakas natin ang kalamnan at kasabay nito, sinisiguro nating mas lalalim pa ang pag-inat natin.
At dahil iniigting natin, mas dumadaloy ang dugo at mas dumadaloy din ang likido sa pagitan ng mga selula dahil ang lahat ay napapagalaw ng pag-igting. Lahat ito ay kailangan. Para mas maramdaman nating malakas at kontrolado ang ating katawan, mahalaga ang balakang, puwitan at mga binti. At ulitin pa, itulak mo ulit pababa gamit ang kaliwang paa, mag-relax at pumasok pa ng kaunti. Pagkatapos, bitawan ulit. Ngayon, magdadagdag tayo ng galaw. Hihilahin natin gamit ang katawan paabante. Tinatawag itong aktibong pag-unat. At ngayon, talagang magi-install ng mga programa sa otak, nabubuo ang mga bagong synapse, nagkakaroon ng mga sanga, nagkakabit-kabit ulit, at sabay natututo ang katawan kung paano iayos ang balakang. Yung mga kalamnan sa isang bahagi at sa kabila, nag-uusap na sila ngayon kasi hinihila sa harap at bumibigay sa likod at nagkakaroon sila ng komunikasyon. Paano natin maayos ang balakang para agad tama ang hugis at mabawasan ang tsansa ng arthrosis? Hilahin pa ng kaunti pa abante at pagkatapos dahan-dahang bumalik. Sige, ngayon tumayo ka at maglakad ng ilang hakbang at ikumpara mo sa dati. Oo, ikumpara mo sa dati. Sa una parang pilit pa, pero kalaunan mapapansin mong gumaan na. Bumabalik na sa normal. Ngayon, pakiramdaman kung mas magaan at maluwag na ang mga binti. Subukang tumayo sa isang paa pagkatapos sa kabila. Posibleng may malaking pagbabago agad pagkatapos ng unang ehersisyo. Tatanggalin ko na ang upuan, hindi na kailangan. At ngayon, maghanap ka ng banig o malambot na carpet. Pwede ka ring pumunta sa sofa. Oo, pwede rin yon. O kaya sa kama. Mas maganda kung mas matigas ang kutson. Lumuhod ka at ilagay ang mga kamay at tuhod sa sahig. Marami ang nakakaramdam ngayon na ang kanilang mga tuhod ay sensitibo. Kung ganyan ang nararamdaman mo, maglagay ka ng dalawang unan sa ilalim o isang malapad na unan na kasya ang magkabilang tuhod mo. At manatili ka muna sa ganyang posisyon. Kapana-panabik, pakinggan mo ang sarili mo. Kumusta na ang tuhod mo ngayon? Kaya na ba? Ano naman ang nararamdaman ng mga pulsuhan mo? Ano ang nararamdaman ng paa mo kapag patag itong nakalapat sa sahig? Maaaring nararamdaman mo na ang kaunting pag-unat sa iba't ibang bahagi ng katawan mo. At ngayon, ang layunin natin, ipapakita ko kung ano ang layunin. Ayokong gulatin ka, pero ang totoong layunin ay kapag nakaupo ka na, kaya mo pang humiga pa atras hanggang sa nakahiga ka na talaga doon sa likod. At hindi naman kailangan ganoon. Hindi naman talaga kailangan ganoon. Pero posible yon kung regular mong ginagawa ang ehersisong ito. Kahit ilang buwan pa, darating din ang panahong kaya mo nang humiga sa likod. Pero ngayon, para sa katatagan ng iyong mga binti, mahalaga talaga na nasa isip mo ang layuning ito. Ang tinatawag na sikat na pag-upo sa sakong. Oo, maraming Asyano ang kumakain ng ganito. Magaling sila dyan. Ginagamit nila ang oras ng pagkain para sabay na maginat. Oo. Pero paano ka makakarating doon kung malayo pa yun sa'yo? Ganito ka. At kung sakaling nararamdaman mo na dito pa lang ay masyadong nabibigatan o nababanat ang iyong mga tuhod, manatili ka lang sa ganitong posisyon at maghintay ka lang hanggang sa gumaan at gumanda ang pakiramdam mo. At maaari ring maramdaman mo na ang iyong mga paa, ang ibabaw ng iyong paa ay talagang nababanat dyan. Mahalaga ngayon na umatras ka hanggat kaya mo. Ilipat ang kamay mula harap sa likod para mas masuportahan ang katawan at hindi lang nakasabit. Kailangan ng suporta para hindi mag-tense na hindi nakakatulong sa pag-unat. Kaya manatili kang relax at ipatong mo lang ang bigat mo sa mga braso mo. At bumaba ka lang hanggang sa kaya mo pa ng maayos. At ang sikreto dito ay hanapin ang tamang intensity ng pag-unat na komportable ka pa rin. Tama? Dapat positibo ang pakiramdam mo at hindi pinipilit. Kung nahihirapan ka, baka hindi mo magawa lagi ang ehersisyo at tuluyang itigil. Dapat enjoyable ito. Kaya hanapin mo yung saya, yung pakiramdam na may ginagawa ka. May ginagawa ka para sa sarili mo. Alam ko kung bakit ko ito ginagawa, kasi kailangan itong ma-stretch para mas lumakas ang mga binti ko. Kapag naramdaman mo yon, positibo na agad ginagawa mo. Papasok ka lang hanggang kaya mo, alam mong kaya mo pang tiisin. Araw-araw itong dumarami. Pagkalipas ng 2 hanggang 3 linggo, karamihan ay nakaupo na sa sakong.
Kanon. Iyan ang ehersisyo. Ang layunin ay makarating sa ibaba. Magdadagdag tayo ng kaunting pampalakas na ehersisyo dito. Hindi pa ito kailangan pero gusto ko lang ipakita kung ano ang pwede mong gawin sa susunod. Pwede mo rin itong subukan ngayon kung gusto mo. Ganito lang, manatili ka kung nasaan ka. At itulak mo ngayon ang parehong paa laban sa sahig. Mapapansin mo, itutulak ka nito paabante. Ilagay mo ng kaunti pa sa harap ang mga kamay mo para masalo mo ng maayos. At itulak mo ulit. Itulak mo ng maayos. Laban sa sahig, itulak ng mga paa ang sahig. Pakawalan mo lang. At pagkatapos, ipasok pa ng kaunti. At pindutin ulit. Pindutin ng mahigpit, gusto nang umunat ang mga binti. Pakawalan mo lang. At lumalim ka ba? At idin pa ulit sa sahig. Pakawalan at lumalim ka pa. At mapapansin mo, oo, kapag ang itaas ng paa mo, minsan nangyayari na ang itaas ng paa ay sobrang humihila, mas higit pa kaysa sa tuhod mismo. Pero kapag ginawa mo ito gamit ang ehersisyong ito, dahil palaging hinihikayat ang mga paa na dumikit sa sahig, lalong gumaganda ang resulta. Darating ang panahon na kapag nasa ibaba ka na, hindi na problema kung maayos na nakalapat sa sahig ang bukong-bukong mo. Kaya at kahit saan, saang anggulo ka man nag-ensayo, lumabas ka muna sa anggulong iyon at tumayo ka ng tuwid. At gumalaw ka ng medyo malaya. Damdamin mo ang nararamdaman mo ngayon. Kumusta ang mga binti mo? Yumuko ka ng kaunti para nag-squat, tapos maglakad ng ilang hakbang. Tumayo ka sa isang paa, tapos sa kabila naman. Magagawa mo yan. Marami na tayong nagawa pero magpapatuloy pa tayo kasi kailangan pa nating isama ang likod ng mga binti. Para lang malinawan ka, isinama natin ang puwitan sa ehersisyo. Ngayon, nasa harap na ang mga hita na mahalaga sa lakas ng binti at napalayan na natin sila. At ngayon, palalayain pa natin ang likod ng mga binti pababa hanggang sa mga guya at sa totoo lang hanggang sa sakong. Dahil madalas maraming tension din sa mga guya. Alam mo yan kasi minsan sa gabi nakakaramdam ka ng pulikat sa guya. Kung nararanasan mo yan at gagawin ang ehersisyong ito, kadalasan ay gumagaan agad. Anong gagawin natin ngayon para sa likod ng mga binti? Mananatili tayong nakatayo kasi makakapag-unat tayo ng kaunti. At ngayon, dahan-dahan nating ibababa ang ating katawan. Ang mga tuhod ay tuwid na tuwid. Mahalaga dito na ang mga tuhod ay talagang tuwid na tuwid. Ikaw, madalas ayaw mo yan, 'di ba? Marami ayaw kasi sumisikip sa likod, kaya kusa kang magtutuping ng tuhod. Pero sa ganon, halos 80% nababawasan ang epekto ng ehersisyo. Kaya yunat man ng todo ang mga binti at bumaba ka lang hanggat kaya mo. Pwedeng hanggang dito lang ang abot mo. Ayos lang yon. Kung nararamdaman mo na ang pag-unat dito pa lang, manatili ka na lang sa posisyong yan. Kung hindi pa kaya, dahan-dahan mo pang ibaba, pero siguraduhin na kapag medyo baluktot ng tuhod mo tulad na yon, bumalik ka ng kaunti pataas para hindi na kailangan baluktutin ng tuhod at doon ka mag-practice. Oo, at dahan-dahan ka lang bumaba hanggat kaya mong panatiling tuwid ang mga tuhod mo at maglaan tayo ng sandali. Matagal bago bumigay ang mga kalamnan at fascia. Madalas, saka lang ito nangyayari ng tama pagkalipas ng 30 segundo. Kaya para sa akin, lahat ng pag-unat na mas mababa sa 30 segundo ay medyo sayang lang sa oras dahil hindi kasing laki ng epekto kumpara kung 30 segundo o higit pa ang gagawin mo. Kaya ginagawa namin ito ng 2 minuto, 2.5 minuto, minsan nga 3 minuto pa para talagang maganda ang epekto. Amen? Sige, at palalim ka ng palalim. At mapapansin mo siguro sa kalaunan na may hatak sa puwitan mo sa ibabang bahagi ng likod mo. Huminga ka ng maayos, pinakamaganda kung malalim, papasok at palabas. At hayaang lalo kang gumaba. Sige, at kapag nagawa mo na yan hanggang dito, hawakan mo na ngayon ang mga binti mo. At hilahin mo pataas ang mga ito.
Mali ang pagkakasabi ko. Hindi ang mga binti ang hilain mo, kundi ang katawan mo pataas. Gusto mo talagang makarating doon dahil palagi kang nakakapit. Pinipilit ng katawan mong umakyat pero hindi niya magawa. At ayan na naman ang lakas na ginagamit natin ngayon para tuloy-tuloy lalo pa tayong lumalim sa pag-unat. Hinihila mo pataas, hirap ka. Hinahawakan mo sandali, nagsusumikap, mas pinipilit mo, mas gumaganda. Pagkatapos, bibitaw ka na, di mo nahihilahin at mag-unat ka pa. Ulitin mo, hinihila mo pataas. Hilahin mo ng malakas, pakawalan, at magpatuloy sa pag-unat. Tulad ng sinabi ko kanina, lalo mong iniinat, napupunta ang lakas sa mga naiinat na kalamnan sa likod. Mahalaga ito para mapalakas ang mga binti na nais nating ma-develop. At pagkatapos, ipagpatuloy mo pa ang pag-inat. Sa huli, bibitawan mo ulit at hiilahin mo ang sarili mo pababa gamit ang lakas ng iyong katawan ng kasing lalim ng kaya mo. Pwede ka ring pumunta ng kaunti sa kaliwang bahagi, kaunti sa kanang bahagi. Balik ulit sa gitna, ulit sa kaliwa, ulit sa kanan. At pagkatapos, dahan-dahan kang bumangon ulit. At mas maganda kung maglakad ka muna sandali. Mag-inat ka naman paatras para mabalanse ang lahat. Ganon. Kapag regular mo itong ginagawa, mas naluluwagan ang mga nerbiyos at mga daluyan ng dugo, pwedeng gumanda ang sirkulasyon ng dugo at mas nasusuplayan ng maayos ang lahat. Ngayon, gagawa tayo ng espesyal na ehersisyo para sa lakas ng binti, magandang pagtayo at maayos na paglalakad. Tumayo ka ng ganito, manatili kang nakatayo ng ganyan at unti-unti mong ibaluktot pa ang mga tuhod mo. Yumuko ka at itulak mo ang iyong puwitan paatras. Siguro hanggang dito muna. Dito mo mapapansin, hindi ka na makakausad. Parang humihinto ka, gusto mo nang tumaas ang sakong. Kaya manatili ka lang at tumayo ng ganyan. Oo, tanggalin mo rin ang kamay mo sa binti mo para hindi ka makasuporta sa sarili mo. Mapapansin mong unti-unti mong mararamdaman ang hatak at hapdi. Dahil ngayon, pinapalakas na ang kalamnan. Isa na itong ehersisyo para sa lakas ng mga kalamnan. Kapag hindi mo na talaga kaya, lalabas ka, igalaw-galaw mo ng kaunti. At babalik ka ulit. Papasok ka ulit at baka pagkatapos ng ilang araw, mas makakababa ka na. Baka nandito ka na. At pagkatapos, mananatili ka lang doon. Pinapatatag mo ang sarili mo ng maayos. Alam mo na siguro yung ehersisyo na nakasandal sa pader, di ba? Pwede mo namang gawin yon, pero para sa akin, mas maganda ito kasi sabay mong natututuhan ng pagbalanse, ang pagpanatili ng balanse para maganda ang tindig mo. At pagkatapos, kapag gusto mong subukan, pwede mong itaas ang isang paa. Sa simula, balanse lang muna. At pagkatapos, habang nagbabalance ka, pwede ka ring bumaba ng kaunti. Subukan mong manatili sa posisyon na yon gamit ang isang paa, tapos gawin din sa kabilang paa. At mapapansin mo, dahan-dahan pero sigurado, mas lalo kang gumababa. At kapag talagang mababa ka na o mas mababa na kaysa dati, pwede ka nang mag-ehersisyo sa ibabang posisyon. At pwede ka nang manatili doon. At subukan mo ng kaunti. Pagkatapos, umakyat ka sa mas mataas na antas. At muli, umakyat ka ng mataas. At ito ay isang napakasimpleng ehersisyo pero sobrang epektibo. Mapapansin mo, lalakas ng lalakas ang iyong mga binti. Mahalaga ang mga ehersisyong ito para mapanatili ang lakas at katatagan ng binti habang naglalakad. Epektibo pa rin ang mga ehersisyong ito kahit may sakit ka sa tuhod, balakang o bukong-bukong, kaya minsan mas mahina ang lakas mo. Sa ganitong mga sitwasyon, gawin ang mga ehersisyong ito araw-araw. Kung gusto mo pa para sa paa, may gabay kami sa pananakit ng paa. At maaari mong i-download yon ng libre. Sa ilalim ng video na ito, sa unang komento, i-click mo lang ang link na yon. O pwede mo rin kunin yon gamit ang QR code. Sige,